mo isa sa pinakamasarap na pakiramdam? Ang pagmomotor ng long ride. Hindi pong pagsakay mo pa lang ng motor, pagpapaandar ng engine, may mararamdaman ka ng kakaibang saya. Dahil kapag nagmomotor ka na sa mahabang biyahe, talagang nakakawala ng stress at ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo. Hindi pong habang nagmomotor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, ang sarap palang mabuhay. Ang ganda pala ng mundo. Lalo na kapag ang patakbo mo ay chill lang. I-enjoy mo lang talaga ang moment. Madami kasi tayo kanya-kanyang problema sa buhay eh. Pero pag nagmomotor ka na, makakalimutan mo ang problema mo. Lalo na kapag maganda ang view, maganda ang kalsada, tapos di mo namamalayan, nagkakaroon ka na pala ng positive mindset. Dahil magaan ang pakiramdam mo eh. Kaya kapag stress ka na, kailangan mo lang din talaga minsan ng mahabang biyahe bilang isang pahinga. Ang weird, no? Ako, nagra-ride lang ako, nag-enjoy lang ako. Iniingatan ko hindi ma-aksidente, iniingatan ko hindi maka-aksidente. Siyempre, mahal natin yung motor natin, mahal natin yung buhay natin. Enjoy lang talaga. Hindi naman siya yung 100% na nagpapakamatay na tayo eh. Alam natin yung limit natin. Alam mo, habang tumatanda ako, mas nare-realize ko yung halaga ng konsepto ng always choose your peace. Hindi lahat ng tao deserve yung energy natin. Hindi lahat ng bagay kailangan bigyan ng pansin. Saka hindi na importante sa akin kung ano yung iniisip nila. Basta ako, lalagay ako sa tahimik. Kasi gusto ko ng peace of mind. Yung kagandahan na may sariling motor mga tol. Pagka gusto mo mag-relax, hawakan mo lang ang throttle ng motor mo. Pumunta ka sa gusto mong puntahan. Huwag mong pigilan ang kagustuhan mo tol. Kasi minsan, kinakailangan talaga natin mag-relax. Katulad nito, kahit mag-isa lang ako, nagre-relax ako. Ganito ko mag-relax. Kung hindi mo naman trip talaga mag-motor alam mo naman siguro sa sarili mo kung ano yung makakapagparelax sa'yo. Punta ka sa beach, punta ka sa rest house mo, punta ka sa bukid, or kung gusto mo naman mag-hiking ka, bahala ka tol. Huwag puro trabaho. Oo, sabihin natin na masaya, may pera ka, pero hindi pera yung tunay na pagpasaya sa'yo tol. Kumbaga ang pera, instrumento lang yan eh. Tol, maniwala ka sa akin, kayang-kaya mong pasayain ang sarili mo kahit mag-isa ka lang. Hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao. Kasi minsan sila pa yung hihila sa'yo para umayaw ka sa mga kagustuhan mo. Maraming dahilan para maging malungkot at sumuko na lang. Pero kapag nakita mo yung isang dahilan para maging masaya, sapat na yung isang dahilan na yon para magpatuloy ka. Kamusta na ako? Eto, patuloy pa rin hinahanap kung saan ako magaling. Kung paano ko nga ba may papanalo tong buhay na to. Ano po nga ba ang dapat kong gawin para tuluyan ng pumabor ang kapalaran at umayon lahat ng gusto sa pag-ikot ng mundo. Sa panahon ngayon, mas piliin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Kung masaya ka kapag nagra-rides ka, gawin mo. Kung nakakatulong sa mental health mo yung paggala linggo-linggo, gawin mo. Take more pictures and videos and save millions of memories. Kasi sa panahon ngayon, memories na yung iniipon. Huwag mo pansinin ang sasabihin ng iba. Lalo na kung di naman galing sa kanila yung gagastusin mo para maging masaya. Walang rewind sa totoong buhay, kaya piliin mo maging masaya.
Kapag nag-rides ka, hindi mo kailangan magpatakbo ng sobrang bilis. Mas masarap magmotor kapag ine-enjoy mo yung view, nilalasap mo yung sariwang hangin. Hindi naman kasi ito patungkol kung gaano ka kabilis. Tungkol ito kung paano mo in-enjoy ang ride mo. Lagi mong tandaan na ride is not a race. Unahin mo lagi yung safety. Take it slow and enjoy the nature. Alam mo yung maganda mong gawin sa ngayon? Maging masaya ka lang. At sa lubungin ng kada umaga, taglay ang positibong pananaw. Dahil hanggat alam mo yung gusto mong puntahan, hindi ka maliligaw. Tanong ng iba sa akin, bakit ito ang libangan ko? Kesyo sayang to sa oras, pera, at panahon. But then I told them that all the things that I do it for me. For me to be happy. Sa totoo lang magastos naman talaga yung pagmumotor eh. Pero hindi matutumbasan ng kahit anong halaga yung saya kapag hawak mo na yung manibela. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay hindi may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. O doon sa mga nanonood, yung mga motor nyo, ano yan, display? Gamitin nyo naman yan. Wala na yan, lagi nyo lang pinupunasan, di nyo naman ginagamit. Wala, sayang, hindi mo gagamitin yan, no? Tiraride mo sa ganito, oh. Nature.